Si Kibuloy, napanood ko yung isang yung interview sa head ng BJMP. Ha? Sabi ng BJMP, tinanong ng in-interview ng media, ano po ba saan po ba ngayon nag-i-stay si Pastor Kibuloy? Gaano po ba kalaki ang kanyang kulungan ngayon? Kasi linipat na galing sa krame, papunta ng ordinaryong kulungan o jail facility ng BJMP. Sabi nung in-interview ng media, mga 5x8 ang size ng kanyang kulungan. Imagine niyo mga kabunyuga, 5x8, 5 meters by 8 meters. Pero 37 silang nagsisiksikan doon sa 5x8 na yun na kulungan. Imagine niyo. Ano kayang bawal kasing magpicture doon kung anong sitwasyon ni Kibuloy. Pero talagang sa tingin ko, nararamdaman talaga ni Kibuloy ang hirap ng pinagdaraanan niya ngayon. Imagine niyo kung gaano kalaki ng kanyang kwarto doon sa kanyang kingdom. Imagine niyo kung gaano kalawak yung kanyang ari-arian. Kung gaano karangyaan dati niyang buhay. Pero ngayon, yun na nga, 5x8 ang size ng kanyang kulungan, pero 37 sila. 37. Sabi nga nung anchor ng programa, 37? Grabe, siksikan pala sila doon. Kaya, mga kabunyog, mga kababayan, malayo sa dati niyang buhay hari. Ngayon, imagine niyo kung ano yung ni Kibuloy. Anong nararamdaman niya? Ha? Sigurado galit na si Kibuloy sa administrasyon ni PBBM. Kakampi nila ito dati. Tapos ganon. Kaya lang, tulad nga ni Duterte, may magagawa ba siya? Wala. Wala siyang magagawa. Hindi na nila ito panahon. O yan. Si Roque, mga kabunyog, mga kababayan. Sabihin pang ang dami ng naipon ni Roque mula nang siya'y mapasok sa gobyerno ni Duterte. Sabihin pa nating napakarami niyang naipon na nakuhang pera. Marami siya, mayaman na si Roque. Pinakita naman kung gaano kalaki yung paglubo bigla ng kanyang yaman. Totoo yan. Pero, saan si Roque ngayon? Nasa ibang bansa, pero patago-tago. Para lang makapagpanotaryo siya ng kanyang counter affidavit, pumunta siya ng Abu Dhabi. Pero pagdating niya ng Abu Dhabi, kaagad-agad umalis din siya, lumipat na naman siya kung saan. Anuman ang sabihin ni Roque, kahit komentaryo siya ng komentaryo sa nangyayari sa Pilipinas, ang hindi maikakaila, pugante si Roque. Diba? Tingnan niyo si Roque ngayon. Napakayabang niya ni Roque. Hanggang ngayon, kung makapagsalita, makapagkomentaryo, akala mo, pero anong nangyayari sa kanya? Patago-tago siya. Pagkatapos niyang magpandutaryo sa Abu Dhabi ng kanyang counter affidavit, biglang alis siya doon. Lift naman siya kung saan. Kaya mga kabunyog, ngayon naman si Sara Duterte. Si Sara Duterte, ayan. Matagal na yang pinag-uusapan niyang impeachment sa kanya. Ngayon, may nakafile na sa kanya ngayong impeachment complaints na 2. Mayroon pa raw isang susunod. Kahit yung mga kasamahan ni Sara Duterte, hirap na rin sila. Si Atty. Zuleika Lopez, nagkaano-ano na, hinimatay na. Yung kanyang mga tauhan sa Office of the Vice President, nagka-alta presyon na dahil sa kanilang nervyos, dahil sa kakasinungaling nila. Ang dami ng taong nadadamay. Ngayon sila Eric Celes, may mga kaso na ng sedition, kinasuhan ni General Torre. Lahat sila. Ang problema nila ngayon, pag na-impeach si Sara, natalo si Digong sa pagka-mayor, natalo si Pulong sa pagka-congressman, natalo si Baste sa pagka-vice mayor. Paano na sila? Ayan yung problema. Tapos matatapos ang kanilang pamamayagpag sa bansa. Si Bato sa si Bongo, delikado, wala na, malalaglag na yan. Kaya makikita nyo na si Duterte, masakit na yan sa ulo niya. Pero, anong magagawa niya? Ang mga pwede niya lang na magawa, pwersahin si Marcos na mag-resign. Paano mapipwersa si Marcos mag-resign? Kailangan ma-pressure mo ito sa pamamagitan ng kudita o kaya pamamagitan ng people power. Wala namang people power na mangyayari. Wala ring kudita na mangyayari. Walang suporta ng tao. Kung wala kang suporta ng tao, paano ka magpi-people power? Kung walang suporta ng military at ng PNP, paano ka magkukudita? Wala. So paano mo mapaparesign si Marcos?
Wala. Kaya yung pagpaparesign kay PBBM, wala yun. Ha? Yung EDSA 3 daw, nananawagan yung mga supporters nila. Pumunta na daw sa EDSA, pabagsakin na ang administrasyon ni PBBM. EDSA People Power 3 na daw. Iilan lang ang pumunta doon. Kudita, nananawagan sila, kudita daw, kudita. Wala namang suporta ng military. Kaya, anong gagawin nila? Kaya si Duterte, kahit pa magaling si Duterte sa politika, ito na yung panahon na alam niya nang wala na yung lakas nila sa politika. Wala na. Kaya, ang pinipreserve na lang ni Duterte na wag sa kanilang mawala Davao. Yun na lang. Wag mawala sa kanila yung Davao. Ang problema, kahit sa Davao ngayon, namimiligrong matalo na sila. Kasi, bubuhusan talaga ng suporta ng Marcos at ng Romualdez, si Nograles. Ay dumarami na rin yata ang mga taong ayaw na rin sa Duterte. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, grabe na itong nangyayari sa kampo nila. Hindi pa nga lumalabas ang warrant of arrest kay Duterte galing sa ICC. Hindi pa lumalabas ang resolusyon sa mga kasong isinampa na plunder kay Bongo. Si Bongo, 3 ang kasong isinampang plunder, sila ni Duterte. Tinampahan sila ni Trillanes ng 3 kaso ng plunder. Ang unang kaso ng plunder na isinimpa ni Trillanes ay yung tungkol sa mga construction projects na hawak ng pamilya ni Bongo. Karamihan, halos 6 billion na pondo ng proyekto ng DPWH sa Davao at ng maging presidente si Digong, hawak ng construction company ng pamilya ni Bongo. O diyon, kinasuhan ng plunder doon si Bongo at si Duterte. Kinasuhan din ni Trillanes si Bongo at si Duterte ng plunder uli sa frigate ng Philippine Navy. Kinasuhan din uli ng smuggling, drug smuggling. Si Pulong, si Manscarpio, yung manugang ni Duterte, si Manscarpio, asawa ni Sara, kinasuhan uli ni Trillanes. Kaya ang dami nilang kinakaharap na kaso. Hindi pa nga lang lumalabas ang resolutions. Pero pag lumabas na ang mga resolutions niyan, ang kaso ni Bongo, plunder. 2 kasong plunder. O, kapag lumabas ang resolution niyan, no bail yan. Yun namang kasong drug smuggling, pag lumabas din ang resolution niyan, no bail din yan. Lahat ng mga nakakaso sa kanila, non-bailable eh. Plunder at saka drug smuggling. O yan. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, kaliwat kanan yan. Kaliwat kanan yan. Kaya ang ginagawa nila ganito. Manalo lang si Bato at si Bongo sa Senado, mahawakan nila yung Davao. Yun yung nila. Yan yung strategy nila. Huwag mawala sa Senado si Bato at si Bongo, makabalik. Kaya at sa Davao, manatili nilang mahawakan ang politika ng Davao. Yun ang kanilang Dapat yun ang huwag mangyari na hindi manalo si Bongo at si Bato. Huwag din mangyari na matalo sila sa Davao. Ang problema, paano kung matalo si Bongo at si Bato na talaga namang malaki ang posibilidad, matatalo na nga. Paano kung matalo na si Duterte, si Digong sa mayor ng Davao? Wala na.